Lord, kahit uugod-ugod na po, kahit may rayuma, basta mayaman. And please Lord, yung mabilis na pong kunin. Para naman hindi ako masyadong mahirapan sa pag-aalaga bago ko makuha ang mana. Ito ang taimtim na dasal ni Mary habang nakaluhod sa loob ng simbahan. Hindi siya nagdadasal para humingi ng tawad. Nagdadasal siya para sa kanyang kinabukasan, ang maging isang mayamang byuda. Mary, ano ba? Bilisan mo dyan. Kanina pa tayo hinihintay ng daddy mo. Sigaw ni Tita Brenda, ang kanyang stepmother na hulog ng langit dahil kahit papaano ay hindi siya minamaltrato nito. Tumayo si Mary at binagbaga ng kanyang kupas na maong. Opo, tita. Nagpapareserve lang ako ng slot sa langit para kay Andrew Valderrama. Andrew Valderrama? Yung bilyunaryong uugod-ugod na? Ay nako, ewan ko ba sa'yo. Ang malas-malas ng kapatid mo dahil siya ang pinili ng pamilyang yan. Pero eto ka, tuwang-tuwa pa. Napangisi si Mary dahil sa sinabi ng stepmother niya. Kung maaari nga ay siya na lamang ang pumalit upang makaalis na siya sa poder nito. Sa loob ng bahay nila ay si Tiffany ang bida. Si Tiffany ang maganda, ang paborito, at ang nakatakdang ipakasal sa matandang Andrew Valderrama para maisalba ang naluluging negosyo ng tatlo nilang kumpanya. Pero kaninang umaga lang, nagtantrums si Tiffany. Ayaw din itong maging nurse ng isang matandang amoy lupa na. At doon pumasok ang pagkakataon ni Mary. Tita, relax lang kayo. Kung ayaw ni Tiffany, ako magpapakasal sa matandang yon. Isipin niyo na lang na sacrifice ko to para sa pamilya. Seryosong sabi ni Mary. Pero ang totoo ay por pabor sa kanya ito dahil nais niya nang makaalis sa poder ng magulang. Hindi naman siya minamaltrato, pero hindi rin siya inaalagaan at minamahal na parang anak. Bagkus ay para siyang katulong na nakikisalo lang sa pamilya niya, sa daddy niya. Siya si Mary, 26 years old at isang black sheep ng pamilya. Namatay ang mami niya noong bata pa siya at ang daddy niya naman ay nag-asawang muli. Nagbunga yun at yun si Tiffany. Akala niya'y magiging masaya at buo na ang pamilya niya. Pero nagkakamali siya dahil para lamang siyang hangin sa buhay ng mga ito. Suot ang isang simpleng puting gown na halatang minadali ang sukat. Nakatayo si Mary sa labas ng pinto ng isang private chapel. Kabado siya pero hindi dahil dala ng takot sa kasal, kundi dahil sa excitement na makita ang kanyang magiging asawa para sa marangya at tahimik na buhay. Mary, sigurado ka ba talaga dito? Tanong ng daddy niya, si Mang Nestor. Sabi nila, uugod-ugod na raw talaga si Andrew. Baka sa reception pa lang kailangan na ng ambulansya. Dad, trust me, mas okay nang uugod-ugod kesa sa gwapo pero baon sa utang. Go na tayo! Bumukas ang pinto. Tumugtog ang wedding march. Huminga ng malalim si Mary at nagsimulang maglakad. Nakatungo siya at kunyari malungkot na sakripisyo ang ginagawa niya. Mary, konting tiis na lang. Pagkatapos nito, LV bags ang magiging grocery bag mo. Bulong niya sa sarili. Nang makarating siya sa harap ay nakita niyang isang pares ng sapatos. Mamahaling leather shoes, makintab, walang dumi. Teka, hindi ba dapat orthopedic shoes ang suot ng matanda? Sa isip-isip niya, dahan-dahan niyang tiningala ang kanyang ulo. Ha? Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi uugod-ugod. Hindi ito amoy lupa tulad ng sinasabi ni Tiffany. Sa katunayan, ang lalaking ito ay tila lumabas sa cover ng isang international fashion magazine. Matangkad, malapad ang balikat, may panga na pwedeng makahiwa ng papel, at mga matang kasing pungay ng nagmamakaawang kuting. Andrew Valderrama? Pabulong na tanong ni Mary. Ngumiti ang lalaki, isang tipid at nakakalokong ngiti. I am. And you must be Tiffany. Ah, eh, Mary. Mary ang pangalan ko. Substitution lang, sir. May injury si Tiffany sa utak. Sagot ni Mary na parang lutang.
Kumunot ang noo ni Andrew pero hindi ito nagprotesta. Itinuloy ng pari ang seremonya. Habang nagsasalita ang pari ay parang gustong umiyak ni Mary, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa galit. Nasaan na yung wrinkles? Nasaan ang baston? Bakit ang bata nito? Nang sabihin ng pari ang You may now kiss the bride. mabilis na umiwas si Mary. Oops! Walang ganun, sir. Bawal ang body contact. May germs ako. Mahina nang natawa si Andrew. Interesting. Subalit wala ring nagawa si Mary nang kabigi ng gwapong asawa ang batok niya at siilin siya ng halik. Hindi yun simpleng halik, kundi isang halik na makalaglag ng panty sa tindi at bagsik. Habol hininga siya nang maghiwalay ang mga labi nila at hanggang matapos ang kasalan ay nakatulala lamang si Mary. Hindi siya natutuwa at gusto na nang tumakbo palayo. Pagkapasok sa presidential suite, ay agad na ibinagsak ni Mary ang kanyang daladalang maliit na maleta. Hinarap niya si Andrew na kasalukuyang nagtatanggal ng kanyang necktie. Hoy, Mr. Valderrama! Anong klaseng scam to? Singhal ni Mary. Napatigil si Andrew. Scam? What are you talking about? Sabi nila matanda ka na. Sabi nila uugod-ugod ka na at malapit na ang expiration date mo. Bakit ang sigla-sigla mo? At bakit ang gwapo mo? Hindi ito ang pinirmahan kong kontrata. Nagsalubong ang kilay ni Andrew. Lumapit ito kay Mary hanggang sa maipit siya sa pader gamit ang malapad at malaki nitong katawan. Amoy na amoy niya ang mamahaling perfume nito, kaya paulit-ulit siyang napalunok. Tila kasi siya ay inaakit ng gwapong asawa. So, you married me because you expected me to die soon. Mahinang tanong ni Andrew. Yan ba ang tinatawag na apat na M? Matandang, mayaman, madaling mamatay? Dugtong pa nito bago sumilay ang nakakalokong ngisi. Oo! Ay hindi! I mean, mas practical lang yon. Depensa ni Mary habang pilit na iniiwas ang tingin sa mapulang labi ng lalaki. Ang daya mo! Pinagandaan ko ang black veil ko para sa libing mo. Tapos heto ka, mukhang tatagal ka pa ng 100 taon. Tumawa ng malakas si Andrew. Pasensya na kung na-disappoint kita dahil buhay ako. Pero para malaman mo, ang lolo ko ang Andrew Sr. na uugod-ugod. Ako nga po, si Andrew Jr. My grandfather decided he's too old for a young wife so he passed the duty to me. Duty? Ginawa niyo akong parang relay race baton? Well, you're here now, Mary. And as far as the law is concerned, you are my wife. Asawa mo lang ako sa papel. Huwag mong isiping may mangyayari sa atin ngayong gabi. Kinuha ni Mary ang lahat ng unan sa kama at gumawa ng barrier sa gitna. Diyan ka sa kabila. Dito ako. Subukan mo lang talagang lumagpas at kakagating kita. Don't worry, Mary. Hindi ko rin hilig ang kumain ng pagkain na ayaw namang magpakain. Kalmadong sabi ni Andrew bago humiga at nagtalukbong ng kumot. Anong sabi mo? Hoy! Gumising ka dyan! Mag-usap tayo! Wife, please. I beg you. Pagod ang gwapo mong asawa. Hindi ko kaya makipag-honeymoon ngayong gabi. Can we reschedule our honeymoon tomorrow? O mas maigi pumili ka ng bansa kung saan mo gusto. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi nga sabi ako papayag sa honeymoon na yan. Gusto ko ng divorce. Kakakasal pa lang natin, wife. Gusto mo na agad ng divorce? Saka pa siya tinaasan ng kilay ni Andrew. Kasi hindi naman dapat akong asawa mo, okay? Substitute lang ako kaya gusto ko ng divorce bukas na bukas din. Wife, naantok na ako. Ako hindi pa. Kapag hindi ka tumigil dyan, hahalikan na kita. Panakot pa ni Andrew pero imbis na matakot ay mas naging matapang pa si Mary. Halikan mo ako, sige! Hinalikan nga siya ni Andrew na siyang nagpatameme sa kanya. Nung una'y banayad pa hanggang sa maramdaman na lamang ni Mary na tumutugon na pala siya sa halik nito. Tumigil lamang sila ng kapusin ng hininga. Ano? Titigil ka na ba? O baka naman gusto mong mag-honeymoon na tayo? Okay lang naman sa akin kahit pagod na ako.
Matutulog na ako! Kinakabahang sabi ni Mary at nagtalokbong na nga ng kumot. Si Andrew ay nag-iisang apo ng mayamang pamilya. Ang lolo niya ay naghahanap talaga ng mapapangasawa at napili nito si Tiffany. Ngunit dahil 30 na siya at nagbagong isip ng lolo niya na magpakasal at ipinasa nito sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ito. Dahil mawawalan siya ng mana, nung unay ayaw pa niya. Halos gusto niya ng pagdedemandahin ng mga staff sa simbahan nang paghintayin siya ng bride niya. Pero nang makita kung sino mapapangasawa, ay bahagyang nagulat si Andrew. Hindi ito ang babaeng inaasahan niya. Nakita niyang larawan ni Tiffany at masasabi niyang maganda ito. Pero kakaiba ang ganda ng asawa niya. Simple, maputi, maliit at hugis puso ang muka. Mapupungay ang mga mata at may mapulang labi. Inaamin niya na may bahagi sa puso niya na pabor ang pagpapakasal na ito. Kaya naisip niyang bakit hindi niya na lang ito seryosohin. Pasok naman si Mary sa standards niya at baka nga tipo niya talaga ito. Lumipas ang 1 linggo simula nang maikasal sila at pinagsisihan ni Andrew ang mga sinabi niya ng gabing yun. Madalas kasi silang magbangayan ni Mary at ngayon ay heto itong pinapasakit na naman ang ulo niya. Ano to? Tanong ni Andrew habang nakatingin sa platong inihain ni Mary. Longganisa! Pero dahil matipid ako, hinati ko sa 4 ang bawat isa. Para kasya hanggang dinner. Sagot ni Mary habang masayang kumakain ng sinangag na maraming tutong. Mary, I'm a billionaire. Hindi natin kailangan magtipid sa longganisa. Diyan nagsisimula ang pagbagsak ng mga kumpanya, Andrew. Sa pag-aaksaya ng ulam. At saka, bakit ka ba reklamo ng reklamo? Ikaw na nga tong pinagluluto ko eh. Pinagluluto? Sinunog mo nga ang itlog kanina, Mary. Muntik nang matrigger ang fire alarm. Sabi ni Andrew habang binubuksan ang kanyang laptop. Style kasi yon. Toast tawag doon. High fashion na luto. Giit ni Mary. Tumayo ito't lumapit sa kanya. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Trabaho na naman? Hindi ka ba napapagod? Ang dami naman ng pera. Ba't di mo na lang gastusin? Spending money is easy, Mary. Maintaining it is very hard. Tiningnan pa niya ito. Bakit? Gusto mo na bang simulan ng paggastos sa pera mo? Inirapan siya ni Mary. Kahit hindi ka pa mamamatay, gagastusin ko ang credit card mo. Bibili ako ng maraming Tupperware. Tupperware? Sa dami ng pera ko, Tupperware lang ang bibilin mo. Oo, gusto ko magbenta ng ulam sa labas ng village mo. Hoy, anong gagawin mo sa ulam sa labas ng village? Mary, bilyonaryo ako pero hindi ibig sabihin nun na hahayaan kitang magmukhang kawawa sa tapat ng gate natin. Bulyaw ni Andrew habang pilit na inaagaw ang Tupperware na kulay neon green. Anong kawawa? Diskarte ang tawag doon, Andrew. At saka, para malaman mo ito mga Tupperware na to, ito ang sandata ko sa buhay. Kapag nag-divorce tayo bukas, may puhunan na ako. Sagot ni Mary sa bayakap ng mahigpit sa mga plastic na lalagyan. Divorce na naman. Yan ba talaga nasa isip mo? 1 linggo pa lang tayong kasal. Kasi naman hindi ka naman mamatay-matay. Ang daya mo, ang sigla mo pa. Sabi ni Tiffany, uugod-ugod ka na. Pero tingnan mo nga yung braso mo, parang mas matigas pa sa pandesal na nabili ko sa kanto. Reklamo nito sabay tusok sa bicep niya. Napatitig si Andrew sa asawa. Ewan niya ba pero imbis na magalit ay parang naaaliw pa siya sa pagiging prangka nito. So, disappointed ka talaga na hindi ako amoy lupa. Na hindi ako kailangan palitan ng diaper. Sobra! Pinag-aralan ko na kaya kung paano mag-aksikaso ng matanda. Akala ko nood-nood lang ako ng Netflix habang binibilan ka ng gamot sa rayuma. Pero heto ka, ang lakas mo mang asar. Ang bango mo pa, nakaka-distract. Nakaka-distract? Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa labi ni Andrew. Humakbang siya papalapit kay Mary hanggang sa maramdaman nito ang init ng katawan ng asawa. Bakit, Mary? Nadidistract ka ba sa kagwapuhan ko? Hoy, lumayo ka nga. May social distancing tayo, di ba? 1 metro. Mabilis na depensa ni Mary habang ginagamit na panangga ang takip ng Tupperware. At saka, huwag mo nga ako ma-English-English dyan. Kahit bilyonaryo ka,
Hindi mo ako makukuha sa ganyan, no? Talaga lang ah. Mas lalong nilapit ni Andrew ang mukha niya. Pero nung gabi nung kasal, parang hindi ka naman lumalayo ng halakan kita. In fact, you kiss me back. Namula ang buong mukha ni Mary. Hindi ah. Muscle memory lang kaya yun. Akala ko, basta, huwag mo na nga ipaalala yun. Scam yun eh. Tumawa ng mahina si Andrew. Scam or not, you're stuck with me, Mary. At tungkol dyan sa balak mong pagtitinda ng ulam, kalimutan mo na yan. Kung gusto mong kumita, magtrabaho ka sa kumpanya ko. Sa kumpanya mo? Anong gagawin ko dun? Maging taga-timpla ng kape. Maging assistant ko. Para mabantayan kita. Para mabantayan mo rin kung kailan ako mamamatay. Para makuha mo ng mana mo. Pangasar niya. Wow! Challenge accepted. Sige, magiging assistant mo ko. Pero double pay ha. Night shift at day shift. Bakit may night shift? Wala naman tayong pasok sa gabi ah. Eh syempre, asawa mo ako sa gabi, di ba? Eh di double ang trabaho ko. Kaya double pay. Tsaka, paano kung biglang umepal si Tiffany? Singhal ni Mary na hindi namamalayan ng tono ng selos sa boses nito. Andrew's eyes twinkled. Selos ka? Asa, concern lang ako sa investments ko, no? Pag nakuha ka ni Tiffany, paano ng mana ko? Paano ng pangarap kong yumaman? Ewan ko sa'yo, wife. Sige na, ibalik mo na yung mga sa kusina at na makapag-almusal na tayo. Ipasok pa ako sa kumpanya at kailangan kong tapusin ang mga papers. Ay, Captain! Sumaliwdo pa talaga si Mary bago sila nagpatuloy sa pagkain. As usual, hindi na naman matigil si Mary sa pagdadaldal. Pero ang pinagbago lamang ay hindi na nakakaramdam ng inis si Andrew. Ayaw niya sa maingay, kaya naman madalas siyang magalit o mainis. Pero sa asawa niya ay kaya niyang makinig maghapon sa mga walang kwenta nitong kwento. Kinabukasan ay pumasok si Mary sa Valderrama Group of Companies. Pero dahil si Mary siya, ay hindi siya nagsuot ng corporate attire na tulad ng inaasahan. Nakasuot siya ng isang bright yellow na dress na may floral prints at bitbit ang kanyang paboritong eco bag. Good morning, Sir Andrew! Heto ng kape mo. Gawa sa 3-in-1. Huwag kang magreklamo ah. Masarap to. Mungad ni Mary pagkapasok sa opisina ni Andrew. Napatanga ang mga board members na kasalukuyang nasa gitna ng meeting. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling suit, habang si Mary ay parang galing lang sa palengke. Who is she? Tanong ng isang matandang investor. Bago pa makapagsalita si Andrew ay mabilis na sumingit si Mary. Hello po! Ako po ang substitute wife. Personal assistant ni Sir Andrew. Mary po, gusto niyo po ba ng biskwit? May dala ako. Tig 5 piso lang sa labas. Napahawak sa noo si Andrew. She's my wife. Please continue with the presentation. Nagkaroon ng bulungan sa buong kwarto. Wife? Yan ba na pangasawa ng bilyonaryong si Andrew? Pagkaalis ng mga board members ay hinarap ni Andrew si Mary. Mary, what was that? Sabi ko assistant. Hindi tagala ako ng biscuit sa board meeting. Eh sayang naman kasi ang moment. Nakita ko mga mukha nila. Parang hindi pa nag-aalmusal. At saka Andrew, bakit pa ang sungit-sungit mo sa mga tao rito? Para silang nireregla lahat. It's called professionalism, Mary. Professionalism? Asus, pera-pera lang yan. O siya, hetong lunch mo. Nagluto ko ng tuyo na may kamatis. Masarap to, promise. Tuyo? Mary, mangangamoy ang buong floor ng tuyo. Arte nito. Masarap kaya to sa mainit na kanin. Sige na, kumain ka na. Para lumakas ka at para matagalan mo pang pangasar mo. Habang kumakain sila, napilit na pinagbigyan ni Andrew dahil sa kulit ni Mary, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tiffany. At sa pagkakataong to, hindi lang ito basta bumisita, may dala itong mga papeles. Nagtaka si Mary dahil hindi niya alam na may mag-uusap pala ang dalawa, lalo na nagpapunta pala ito sa kumpanya ng asawa. Hindi tuloy napigilan ni Mary ang magselo sa isiping nagkikita ang dalawa nang hindi niya alam. Andrew, honey! Look what I found! Sabi ni Tiffany, deadma kay Mary na akala mo'y wala roon ang kapatid. Ang kumpanya niyo ay may partnership sa kumpanya ni Daddy. I'll be the lead coordinator for the project.
So, we'll be seeing each other every day. Ahem. Singit niya. Tiningnan niya si Tiffany mula ulo hanggang paa. Oh, Mary, still wearing those cheap clothes? Bagay ka nga rito. Mukha kang tagalinis ng table. Ano naman ang ginagawa mo sa opisina ng asawa ko, Tiffany? Pinamukha niya talaga sa kapatid niya na asawa niyang lalaking tinanggihan nito. Asawa mo lang sa papel, Mary. Besides, ako naman ang totoo niyang pakakasalan, hindi ba? Pero hindi mo ginawa. Kasi iniisip mo ay isang matandang pakakasalan mo. Sabat naman ang asawa niya. Sino naman ang magpapakasal sa matanda? Andrew, naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Kung bakit hindi ako pumayag sa kasal dahil kahit sino ay hindi yun nanaisin. Sabi ni Tiffany, tila nagmamakaawa pa ang mga mata nito habang nakatingin kay Andrew. Tiffany, if you're here for work, talk to my secretary. If you're here to insult my wife, you can leave the building. Now. Malamig na sabi ni Andrew. But Andrew, she's embarrassing you. I find her refreshing. Now go. Nang makaalis si Tiffany na nagpupuyos ng galit, hinarap niya ang asawa. Refreshing pala ha? Ano palagay mo sa akin? Aircon? You are my refreshing, crazy, gold-digging asawa. Sabi ni Andrew sabay haplos sa pisngi niya. At huwag mong isipin ang iniisip mo ngayon. Wala kang alam kung bakit siya nandito. At hindi ko rin alam ang tungkol sa project na sinasabi niya. Understood? Alam ko naman yon. Pero syempre, siya dapat ang ikakasal sa'yo, di ba? Paano na lang ako? Substitute lang naman ako. Hey, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang pinakasalan ko kaya huwag mo nang siyang isipin. Ikaw ang nandito at ikaw ang pipiliin ko palagi. Yumakap pa talagang asawa niya sa kanya, kaya naman nawala kahit papaano ang selos na nararamdaman niya. Muli silang bumalik sa pagkain at masayang tinapos ang pagkaing inihanda niya. Pag-uwi sa bahay, pagod na pagod si Mary. Hindi biro ang maging assistant na isang workaholic na bilyonaryo. Nakahiga na siya sa kama nang pumasok si Andrew na bagong ligo at tanging towel lang ang nakatapis sa bewang nito. Hoy Andrew! Yung mata ko! Sigaw niya habang tinatakpan ang mata niya, pero may awang sa pagitan ng mga daliri. Bakit ganyan ka lumabas? Wala ka bang damit? This is my room, Mary. I can do whatever I want. Kalmadong sabi nito habang naghahanap ng t-shirt. At saka, asawa mo naman ako, di ba? So kahit maglakad ako na parang walang damit dito, okay lang. Kahit na, hindi pa rin ako sanay makakita ng pandesal, no? Wala pa ako nagiging boyfriend kaya hindi ako sanay makakita ng abs. Oh, really? Oo, mukha ba akong playgirl? I didn't say that, pero wala ka pang boyfriend, so... Makahulugan ng tinging ipinukul pa nito kay Mary. Anong so? Diretsuhin mo kaya dahil hindi kita maintindihan. Am I your first kiss? Naubos siya sa sarili niyang laway dahil sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na yun ang itatanong nito. Umayos muna siya ng higa bago siya tumingin dito at sumagot. Kailangan bang hindi na? Ano sinabi mo? Ang sabi ko, kailangan ba hindi ikaw ang first kiss ko? Subukan mo lang. Medyo pagalit na ang tono ni Andrew. Bakit ka nagagalit? Wala pa akong first kiss, no? At saka, dapat ba magkaroon? Gusto kong ibigay sa mapapangasawa kong first kiss ko. At saka, huwag ka nga magalit dyan dahil hindi naman akong first kiss mo. Medyo nagulat pa ito at hindi agad nakasagot dahil dahan-dahan itong lumapit. Naalerto naman siya kaya mabilis siyang nagkumot. Teka! Huwag kang lalapit sa akin! Wala ka pang damit, oh! Bakit naman? Ayaw mo bang makita ang abs ng asawa mo? Andrew, may tamang panahon para dyan. Ayaw mo bang ituloy ang honeymoon natin? Ayoko! Mabilis na sagot ni Mary. Paano kung gusto ko nang gawin ang honeymoon natin? Ngayon, Mag-isa ka! Alis na! Nararamdaman kong pandesal mo na inaakit ako. Kapag ako nagpakaakit dyan, hindi ko kasalanan yan ah! Hindi na napigilan ni Andrew ang matawa ng malakas dahil sa kabaliwan niya. Pinitik pa siya nito sa noo. Mabilis na hinalikan sa labi at muling bumalik sa pagbibihis. Pero hindi pa lumipas ang 5 minuto nang bigla siyang magsalita. Andrew, yeah? pwedeng
pwedeng alisin na natin yung barrier na unan sa gitna? Mahinang tanong niya. Napangiti si Andrew nang marinig yon. I thought you'd never ask. Kasi napag-isip ko na para saan ba tong unan na to? Para hindi mo ako gapangin. Andrew naman! Kidding. Inalis nito ang mga unan at dahan-dahang nahiga sa tabi niya. Hinila pa siya nito para mayakap siya. Good night, my crazy wife. Good night, Andrew, Jr. Pero wag mong isiping dahil magkatabi tayo, hindi ko nakukunin ang mana ko Hindi ako nakakalimot sa usapan. I know, Mary. I know. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang maging Mrs. Valderrama si Mary. Sa loob ng isang buwan ay natutunan na niya kung paano ipakilala ang sarili at kung paano maging asawa ng isang bilyonaryo. Nung unay nahihirapan siya, pero kalaunan ay nasanay na rin kaya sisiw na lamang kay Mary ang lahat. Ngayong araw, ang buong Valderrama Group of Companies ay nasa isang sikat na luxury resort sa Batangas para sa kanilang annual team building. Pero dahil kasama ang kabilang building ang real estate division, asahan na ang maingay at magulong bakasyon. Andrew, bakit kailangan ganito karami ang tao? Akala ko ba bilyonaryo ka? Bakit hindi mo na lang nirentahan ng buong isla para tayo lang? Reklamo ni Mary habang hinihila ang kanyang maletang punong-puno ng dilata at chichirya. Mary, it's a team building. Ibig sabihin, kailangang may team. Sagot ni Andrew na fresh sa suot nitong linen shirt at shorts. Ano yung dala mo? Bakit parang may sari-sari store ka sa loob ng maleta? Emergency kit to. Alam mo ba kung magkano ang cup noodle sa resort? 50 pesos. Sa labas, 15 lang yun. Profit margin, Andrew. Profit margin. Pinsan, Andrew! The man, the myth, the legend! Isang malakas na boses ang bumasag sa usapan nila. Isang lalaki naka-unbutton na floral polo, shades na kulay dilaw at may hawak na inflatable na flamingo ang tumatakbo papalapit sa kanila. Ito si Jax, ang pinsan ni Andrew na tila nakalunok ng 5 energy drink sa gaslaw at ingay. Jux. Tipid na bati ni Andrew. Mary, this is my cousin Jux. Siya ang head ng real estate division. Huwag mo na lang siyang pansinin kapag kinulit ka. Hi, insan-in-law! Bati ni Jax, sabay beso kay Mary. So ikaw pala yung babae na kapag paamo sa pinsan kong mukhang laging may dalaw. Nice one! Ganda natin Hindi na ako magtataka kung bakit siya nababaliw sa'yo. Natawa si Mary. Uy, salamat! Gusto mo ng biskwit? 5 pesos lang! Deal! I like her, Andrew Praktikal! Sabi ni Jax habang kumukuha ng biskwit at nag-aabot ng barya. Habang nagsiset up ang lahat para sa unang activity, ay isang babae ang lumapit sa kinaroroonan ni Andrew. Ito si Sabrina, ang manager mula sa kabilang building. Suot nito ang isang napakanipis na white cover-up na halos wala nang tinatago sa neon pink nitong bikini. Andrew! You're here! Tili ni Sabrina sabay dambas sa braso ni Andrew. I missed our lunch meetings. Mula na magpakasal ka. Parang naging busy ka na masyado sa buhay. Tumingin si Sabrina kay Mary na parang nilalait pa siya. Oh, and you must be the wife. I heard you were a last-minute choice? Napatigil si Mary sa pagbubukas ng kanyang chichirya. Tiningnan niya si Sabrina mula sa peking pilik mata nito hanggang sa pointed na heels na pilit na inalalakad sa buhanginan. Choice pa rin yun, te. At least ako, pinili. Ikaw, parang applicant na laging we will call na lang. At saka, layuan mo nga ang asawa ko. Parang hindi mo alam ang salitang boundaries Hindi ba naituro sa'yo na huwag kang yayakap sa asawa ng may asawa? Banat ni Mary sabay subo ng uwishi. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Excuse me? Do you know who I am? I closed the biggest deal last quarter. Oh, talaga? Congrats! Ako naman, na-close ko tong bilyonaryong nasa harap mo. Mas malaki yatang deal to, di ba? Sagot niya, sabay kapit sa kabilang braso ni Andrew. Honey, di ba sabi mo gusto mo ng mangga? Heto, may dala akong bagoong sa bag ko. Nabilauka naman si Jack sa kakatawa na kanina pa silang pinapanood. Andrew, your wife is a savage! I love it! Puri pa nito sabay kindat sa kanya. Andrew, on the other hand, was trying his best not to smile.
Sabrina, let's keep this professional. We're here for team building. Exactly! And as the head of the real estate team, I think we should be grouped together, Andrew, para naman mag-guide kita sa mga activities. Hirit pa ni Sabrina at pilit na isinisiksik ang sarili. Hindi rin nagtagal ay nagsimula na ang unang activity ng lahat. Nagtaka pa si Mary noong una kung bakit sila maglalaro, pero wala rin naman siyang nagawa pa. Ang unang laro ay simple. Kailangang mag-partner ang mag-asawa o team leaders. Kailangan nilang tumakbo sa buhangin habang may ipit na kalamansi sa kutsara gamit ang bibig. Partner tayo, Andrew! Sigaw ni Sabrina. Since head din naman ako, pwede na yon. Hoy te, anong partner-partner? May asawa to oh. Harang niya. Andrew, tara! Ipakita natin sa kanila ang power couple. Mary, hindi ko alam kung kaya kong tumakbo na may kutsara sa bibig. Bulong ni Andrew. Kayang-kaya mo yan. Isipin mo lang, kapag natalo tayo, ibebenta ko lahat ng sapatos mo sa ukay-ukay. Ang dami mong pwedeng ibenta. Mga sapatos ko pa talaga. O sige, kapag natalo tayo, hindi ka makakaisa sa akin. Dito na namutla si Andrew para yung bell na gumising sa diwa nito at nagpakabog sa dibdib nito. Dahil sa takot sa banta ni Mary ay napasabak si Andrew. Habang nasa starting line ay pilit na sumisingit si Sabrina sa tabi ng asawa niya. Go Andrew! I'll be cheering for you. If your wife fails, I'm here to catch you. Sabi ni Sabrina na may kasama pang kidnat. Jax, pigilan mo nga yung tauhan mo bago ko masaksak ng kutsara ang uso niyan. Bulong ni Mary kay Jax. Easy ka lang, insan-in-law. Panoorin mong moves ni Sabrina. Epic fail yan sa buhangin. Tawa ni Jax. Tumunog na ang pito, senyales na magsisimula na ang laro. Mabilis na tumakbo si Mary. Pero dahil sa sobrang competitive, hindi niya napansin na may malaking butas pala sa buhangin na malamang ay hinukay ni Jax kanina para sa laro. Wah! Nadulas siya at ang kalamansi lumipad direkta sa mukha ni Sabrina na nanonood sa gilid. Ah! May eyes! May designer sunglasses! Tili ni Sabrina dahil nahulog lang naman ang halagang 10,000 nitong sunglasses. Mary! Sigaw ni Andrew. Agad nitong binitawan ng kutsara at sinalo siya bago pa ito tuluyang sumubsob. Nasa posisyon sila na parang sa pelikula. Si Andrew nakayakap sa bewang niya habang nakakapit siya sa leeg nito. Ang buong resort ay natahimik maliban kay Jax na todo ang palakpak. Winner by technical knockout! Mary Valderrama, the Calamansi Girl! Sigaw ni Jax. Andrew, yung kalamansi ko! Bulong ni Mary. Namumula ang muka dahil sa lapit ng mukha ng asawa niya. Forget the calamansi. Are you hurt? Seryosong tanong nito. Hindi, pero yung ego ko medyo nagasgas. At saka tingnan mo si Sabrina. Mukhang naging sour ang face niya lalo. Tiningnan nila si Sabrina na ngayon ay tinutulungan ng mga staff dahil pumasok ang asim ng kalamansi sa mata nito. You did that on purpose, didn't you? Nakangising tanong ni Andrew habang itinatayo siya. Aba, malay ko bang dun tatalbog? Pero aminin mo, sharpshooter ako no? Hoy, 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 hoy! Tama ng landian na yan. Umalis na kayo dyan! Sita ni Jack sa kanila. Nahiya naman silang mag-asawa kaya tumabi na rin sila. Nagsimula muli ang laro at nang matapos ay nanalo ang team nila Andrew. Tuwang-tuwa pa siya. Ngunit hindi si Sabrina dahil nagpupuyos ngayon ang galit nito. Hanggang sa magtipon ang lahat upang makakain na dahil oras na rin, kaya magkahawak kamay silang nagpunta sa kainan. Sa tanghalian ay buffet ang handa pero dahil si Mary ay naglabas siya ng sariling baon na kanin sa Tupperware. Wife, please. Napapaligiran tayo ng steak at seafood. Bakit ka pa kakain ng, ano ba yan? Sardinas? Tanong ni Andrew. Sardinas na may itlog to. At saka Andrew, sayang ang bayad dito kung hindi natin uubusin ng nasa buffet. Heto, kumuha ka ng marami tapos ilalagay natin dito sa lalagyan ko para may dinner tayo mamaya. Eh di makakatipid tayo. Insan, seryoso ah. Saan mo nakuha tong asawa mo? Sa financial management seminar? Singit ni Jax habang punong-puno ng hipon ang plato. Mary, pengi nga akong sardinas. Mukhang mas masarap yan kaysa dito sa lobster na to. Ay, kumuha ka lang, Jax.
Ayaw ng asawa ko eh. Hindi naman natin mapipilit ang ayaw. Oo ba? Subalit bago pa makakuha si Jax ay bigla na lamang hinila ni Andrew ang Tupperware at binuhos ang laman nito sa kanin at walang pasabing kinain. Sama ng ugali mo, Andrew! Sigaw ni Jax dahil hindi man lang nito natikman ang sardinas na may itlog. Habang masayang kumakain ng tatlo ay muling lumapit si Sabrina na ngayon ay may eye patch na dahil sa insidente kanina. Andrew, I think we need to discuss the quarterly reports. Now. Maotoridad na sabi nito. Quarterly reports? Sub, team building ngayon. Mamaya na yan. Sagot ni Andrew. It's urgent. Kaka-email lang ng client. Tumingin si Mary sa babae. Quarterly reports? O gusto mo lang mapalapit sa asawa ko? Te, ang report na kailangan mo ay tungkol sa mata mo. Mukha kang pirata na naligaw sa Batangas. How dare you? Andrew, are you really going to let this commoner insult me? Andrew wiped his mouth with a napkin and looked at Sabrina. Sabrina, first of all, she's not a commoner. She's the wife of the CEO. Second, she's right. It's a holiday. If you can respect my time with my wife, maybe you should find another building to manage. Napanganga si Sabrina. Maski si Mary ay natigilan. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Andrew ng ganun kadirekta sa harap ng maraming empleyado. Gawin saan? Burn! Hiyaw ni Jax. Sabrina, tara na. May extra akong eye patch dito. Kulay violet. Bagay sa outfit mo. Hinila ni Jax ang puyos na si Sabrina palayo. Nagpatianod naman ito dahil napaiya na rin ito roon, kaya minabuting umalis na lamang kesa mabaon pa sa sobrang kahihiyan. Gabi nga at tapos na ang bonfire activities. Nakaupo sina Mary at Andrew sa dalampasigan, malayo sa ingay ng mga empleyadong nagkakantahan sa videoke na pinangungunahan ni Jax na kumanta ng My Way. Andrew? Tawag ni Mary habang pinaglalaruan ng buhangin sa kanyang paa. Seryoso ka ba kanina? Yung sinabi mo kay Sabrina? Hinarap siya ng asawa. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita niyang sinseridad sa mga mata nito. Aling parte? Yung asawa kita? Yung pinagtanggol mo ko. Alam mo naman na totoong sinabi niya, last minute choice lang ako. Hindi naman talaga akong dapat na ikasal sa'yo eh. Bumuntong hininga si Andrew. Hinawakan nito ang kamay niya at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Mary, sa negosyo, may tinatawag na pivoting. Minsan ang plano mo sa simula ay hindi gumagana. Kaya kailangan mo mag-adjust. At madalas, ang adjustment na yon ang nagiging susi sa pinakamalaking success. So, adjustment lang ako? No, you're the best pivot I've ever made. To be honest, kung si Tiffany mapapangasawa ko, baka hanggang ngayon ay miserable pa rin siguro ang buhay ko. Pero sa'yo ko natuto kung kumain ng tuyo. Magpahalaga sa maliliit na bagay na hindi ko nakita noon. At higit sa lahat, natuto kong tumawa. Tumigil si Andrew tumitig ng matagal sa kanya. I don't care if kung hindi naman ikaw ang dapat na ikasal sa akin. What matters is that right now I don't want anyone else but you. Naramdaman ni Mary ang mabilis na tibok ng puso niya. Totoo nga na nahulog na siya sa asawa. Hindi na simpleng paghanga ito. Mahal niya na si Andrew. Kahit kunin ko pa rin ang mana mo pag namatay ka? Natawa si Andrew sa kalokohan niya at hinalikan siya sa noo. Kahit ubusin mo pang laman ng bank account ko sa Shopee. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Ang sweet mo na sana. May katulad mo pa, hubby. Reklamo niya. Pero sumandal siya sa balikat nito. O sige, dahil dyan, hindi ko muna ipagdarasal na mamatay ka bukas. Siguro, after 10 years na lang. Thank you, my generous wife. Hasus, tara na. Inaantok na ako, hubby. Ayaw mo munang manatili tayo dito? Ang ingay pa nila oh. Turo ni Andrew sa mga kasama na tila nagwawala pa rin sa videokehan. Umiling siya tumayo sa kapinagpaga ng puwitan niya at tumingin sa asawa. Sa huli ay tumayo na lamang si Andrew at hinawakan ang kamay niya. Naglakad sila patungo sa bungalow kung saan sila magpapalipas ng gabi. Sa kabilang banda naman, sa mansyon ng pamilya ni Mary ay naroon si Tiffany at nagwawala sa harapan ng mommy at daddy niya.
Ilang araw na siyang pabalik-balik sa kumpanya ni Andrew, subalit wala roon ang lalaki. Nagbakasyon pala sila kasama ang buong empleyado nito, lalo na si Mary. Hindi! Hindi ako papayag! Akin si Andrew! Akin dapat siya! Sigaw ni Tiffany habang marahas na inihahagis ang kanyang bag sa sofa. Ang kanyang ina na si Doña Brenda ay agad na lumapit at bakas ang pag-aalala sa muka. Tiffany, anak! Kumalma ka! Ang beauty rest mo masasayang! Bakit ba ganyan ang itsura mo? Mommy, how can I be calm? Lumingon si Tiffany sa ina. Nakita niyo ba ang balita? Trending ang team building ng Valderrama Group. At ang kapatid kong wala naman dapat ipagmamalaki. Ayun! Nakasabit sa braso ni Andrew Valderrama. I should be the one in those photos, not that! Not that second-rate, trying hard substitute daughter! Sa dulo ng dining table ay kalmadong ibinaba ni Don Roberto ang kanyang dyaryo. Tumingin siya sa anak na parang hindi makapaniwala sa naririnig. Tiffany, anong eksena ito? Ikaw ang may ayaw sa kasal na yan, hindi ba? Naalala ko pa, halos maglupasay ka rito sa sahig dahil ayaw mong pakasalan ng isang uugod-ugod na bilyonaryo. Daddy, that was before! Mabilis na depensa ni Tiffany. Lumapit siya sa ama, tumayo sa harap nito habang nakapamewang. Ang sabi niyo sa akin, matanda na siya. Ang sabi niyo baka kailangan na ng wheelchair. Pero Daddy, nakita mo ba siya ng malapitan? He's a Greek god. He's young, he's powerful. Nagkamali tayo ng impormasyon, Daddy. Natawa ng mahina si Don Roberto. Isang tawang puno ng pangungutya. Nagkamali. O sadyang mapanghusga ka lang. Pinilit kita, Tiffany. Sinabi ko sa'yo na investment ang kasal na to. Pero mas pinili mo mag-party sa Paris at iwat ang responsibilidad mo. Ngayon nakita mong jackpot pala nakuha ng kapatid mo bigla ka maghahabol. Hindi siya jackpot, Daddy. Akin siya! Giit niya. Ang kanyang boses ay tila bata na parang naagawan ng laruan. Legally, ako ang dapat na nandun. Ako ang legal na anak. Si Mary, anak lang naman siya sa labas, di ba? Isang bunga ng pagkakamali. Bakit siya makikinabang sa yaman ni Andrew? Iatras niyo ang kasal, Daddy. Sabihin niyo sa kanila na nagkamali lang ng pangalan sa kontrata. Tiffany, stop this nonsense. Isang buwan na silang kasal. Ang business world ay nakatingin sa atin. Kung babawiin natin ang kasal dahil lang sa gwapo pala ang groom, magmumukha tayong katawa-tawa. Masisirang reputasyon ng pamilyang to. Ipapaalala ko rin sa'yo na ikaw ang anak sa labas at hindi si Mary. Baka nakakalimutan mong ang mami niya ang tunay kong asawa at pangalawa lamang ang mami mo. Roberto! Singhal ng mami niya sa daddy niya, subalit masamang tingin lamang ang ipinukol nito. Daddy, paano mo nasasabi yan? Anak mo ko, di ba? Anak ko rin si Mary. Kaya kung nasa maayos na siyang kalagayan at may asawang mamahalin siya, wala akong dapat na baguhin. Kasalanan mo yan. Ayoko rin masira ang reputasyon ng pamilyang to dahil lamang sa'yo. Anong reputasyon? Reputasyon ba yung hinayaan nating maging asawa ng isang Valderramang isang babaeng walang narating? Nakakahiya siya. She's dragging our name through the mud with her cheapness. Kung ako ang asawa ni Andrew, I would be the perfect CEO's wife. Bagay kami. Sumingit si Doña Brenda. Hinahaplos ang braso ng asawa. Han, baka naman may paraan pa. Isipin mo kung si Tiffany ang asawa ni Andrew, mas malaki ang kontrol natin sa mga shares. Alam naman nating masunuring bata si Tiffany. Tiningnan pa ni Don Roberto ang anak at ang asawa ng may pagkadismaya. Huli na ang lahat. At isa pa, si Andrew mismo ang ayaw kay Tiffany noon pa man dahil sa ugali nito. Si Mary ang nagustuhan niya. At ayon sa mga reports ko, masaya si Andrew sa kanya. Masaya? Daddy, acting lang yon. Sabi ni Tiffany, napakadesperada na niya ngayon dahil sa nakikitang magandang buhay ng kapatid niya at hindi niya yon matanggap. Sinabihan ako ni Mary. Alam kong matibo niya. Gusto niyang mamatay agad si Andrew para makuha ang mana. I can use that. Pwede nating i-frame si Mary na may balak na masama kay Andrew. And then kapag napaalis na natin siya, ako nang papasok para i-comfort si Andrew. I'm good at comforting, Daddy. You are delusional, Tiffany. Mary saved this family's alliance. Siya ang humarap sa altar nang tumalikod ka. Ngayong masagana ang buhay niya, matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Manatili ka na lang sa mga party mo at hayaan mo ang kapatid mo. Nanigas si Tiffany sa kanyang kinatatayuan.
Ang pagtalikod ng kanyang ama ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang ina na tila humihingi ng saklolo. Alam niya na hindi niya maaasahan ang daddy niya, kaya naman siya na ang gagawa ng paraan upang makuha si Andrew. Mommy, gawan mo ng paraan! Anak, mabuti pa siguro na hayaan mo na lamang sila. Ngayong si Mary ang gusto ni Andrew, sa palagay mo ba, may pag-asa ka pang mabawi siya? Tama ang daddy mo, anak. Sinayang mo oportunidad na mapakasalan siya. Pati ba naman ikaw, Mommy? Nagagawa mong sabihin sa akin yan? Mahal ko si Andrew. Ako dapat ang naroon at hindi siya. Ako! Kaya kung hindi niyo ako tutulungan na makuha siya, ako nang gagawa ng paraan. Anak, makinig ka sa akin. Hindi maganda ang ganyan. Wala akong pakialam sa maganda o sa hindi, Mommy. Kukunin ko ang sa akin kahit hindi niyo ako tulungan. Yun ang huling sinabi ni Tiffany bago niya tuluyang iniwan ng ina. Si Doña Brenda naman ay wala na ring nagawa. Pinanood na lamang siya hanggang sa tuluyan na nga siyang makalabas ng bahay. Habang palabas naman si Tiffany at sumakay sa loob ng sasakyan niya, ay may i-denial siya sa kanyang cellphone. Naghintay lamang siya ng 2 minuto bago sinagot ng lalaki ang tawag sa kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo. Oo, gusto kong gumawa ka ng paraan para masira si Mary. Gawin mo lahat at ako nang bahala. Anya bago binaba ang tawag. Nagagalit ang mga ngipin ni Tiffany sa pagtitimpi. Pero isa lamang ang alam niya, na makukuha niya rin si Andrew sa kapatid niyang si Mary. Isang linggo matapos ang bakasyon ng lahat ay mas lalo pang naging sweet sina Mary at Andrew. Maraming nangyari sa kanila, kaya naman ganun na lamang ang dalawa na tila mga magnet na hindi mapaghiwalay. Inamin na rin kasi ni Mary ang nararamdaman sa asawa, at sa gulat niya ay iisa lamang ang nararamdaman nila. Nang gabing ding yun ay naganap na ang pag-honeymoon nilang dalawa. Good morning, Mr. Valderrama. I'm Marcos Villarreal, the new senior marketing consultant. Pakilala ng isang matangkad at mestisong lalaki. Nice to meet you, Marcos. This is my wife, Mary. Pakilala ni Andrew habang nakaakbay sa kanya. Hinawakan ni Marcos ang kamay niya at hinalikan nito ng matagal. Isang galaw na ikinakunot ng noo ni Andrew. A pleasure to meet the legendary Mrs. Valderrama. Balita ako, ikaw ang sumungkit ng puso ni boss. Mary na lang. Naiilang na sagot niya sabay bawi ng kamay. Nag-aalangang tumingin kay Andrew na hindi nagbibiro ngayon. Lumipas ang mga araw at naging agresibo si Marcus. Tuwing wala si Andrew ay lagi itong sumusulpot sa opisina niya o kaya ay sa kantin. Sinusubukan itong landiin siya. Mary, sa tingin mo ba talaga mahal ka ni Andrew? Tanong ni Marcus habang nakasandal sa pinto ng opisina niya. He's a billionaire. Sanay siya sa mga modelo at socialite. Isang araw, magigising na lang siya at marirealize na hindi bagay ka sa mundo niya. He's just fascinated because you're different. But fascination fades. Tiningnan niya ito ng diretso. Marcus, kung may balak kang sirain ang araw ko, nagkakamali ka. Tapos na kami sa stage na yan. At kung wala kang gagawing matino, lumabas ka na. I'm just saying, I can offer you more excitement. Hindi yung puro trabaho at pagpapanggap na nagmamahalan kayo. Dagdag pa ni Marcus at saka papalapit ng papalapit sa kinaroroonan niya. Lumabas ka na! Hindi mo ba nakikita? Balang araw ay iiwan ka rin ni Andrew. Sa palagay mo ba, kaya kanyang magtagal sa'yo? Hindi bang dapat na pakakasalan niya yung kapatid mo? Paano kung... Pwede bang lumabas ka na kung wala ka rin namang sasabihing maganda? Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Wala ka rin pakialam sa buhay namin. Ang dapat mong gawin ay unahin ang trabaho mo. Sasagot pa sanang muli si Marcus nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Mary. Iniluwan nito si Jax na may dalang kape at mabilis na lumapit sa kanya. Binunggo pa nito ang lalaki na parang hangin lamang roon. Aray naman! May basurang humarang sa dadaanan ko. Muntik mang matapon ng kape ni Insan ninlo. Bulyaw ni Jax habang tinitingnan si Marcus mula ulo hanggang paa na parang diring-diri. Villarreal, right? Malamig na tanong ni Jax. Anong ginagawa ng isang marketing consultant sa opisina ng asawa ng CEO? May bago na bang promo ang kumpanya tungkol sa pag-aksaya ng oras? I was just discussing some industry insights with Mary. Nakangising sagot ni Marcus. Pilit pinapanatili ang poise nito. Pero naroon ang takot sa mga mata nito.
dahil alam nitong hindi rin basta-basta ang lalaking nasa harapan niya. Parang hindi yun nakikita ako eh. Sa palagay mo ba, sa oras na malaman ni Andrew ang ginagawa mo, sa tingin mo ba hindi ka lilipad niyan paalis? Wala akong ginagawa, sir. Narito lang naman ako para makipagkwentuhan sa kanya. Hindi yan ang nakikita ko. Malamig na tura ni Jack sa lalaki. Okay, alis na ako. Pero wala akong ginagawang masama. Mary, sana pag-isipan mo sinasabi ko sa'yo. Ayaw lang kitang masaktan. Huling sinabi nito bago ito tuluyang umalis. Nang tuluyan ng makalabas si Marcus ay doon lamang nakahinga ng maluwag si Mary. Umupo naman si Jack sa kalapit na bangko at pinagkatitigan si Mary. Anong sinabi ng siraulong yun? Sabi niya, iiwan din daw ako ni Andrew. Naniwala ka naman. Nauulol na nga sa'yo yung pinsan ko eh. Hindi naman. Kay Andrew lang naman ako maniniwala. Mabuti naman at matino pa ang pag-iisip mo, Mary. Sabi ni Jack sabay higop ng sariling kape. Yang si Marcus, kilalang ahas yan sa industriya. Akala mo concern pero ang totoo, gusto lang niyang manggulo para makakuha ng pabor kay Andrew. O kaya naman, baka talaga nagagandahan din sa'yo. Kasi naman, sino ba namang hindi? Natawa si Mary kahit medyo mabigat ang dibdib niya dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Sira. O siya, salamat sa kape mo at sa pagpapaalis kay Marcus. Walang anuman. Basta tandaan mo, Mary. Sa oras na paiyakin ka ni Andrew, sabihin mo lang sa akin. Hindi kita agawin pero sasabihin ko siya na ang tanga-tanga niya. Biro ni Jax bago tumayo. Alis na ako ah. May date pa ako para sa mga chika babes ko. I-enjoy mo yung kape. Nang makaalis si Jax ay pilit na kinalimutan ni Mary ang mga sinabi ni Marcus. Pero hindi niya maiwasang mapaisip. Bagay nga ba talaga siya sa mundo ni Andrew? Habang malalim ang iniisip ni Mary ay kasalukuyan namang pabalibag na binuksan ni Tiffany ang pintuan ng opisina ni Andrew. Hindi ito kumatok. Sa halip ay dire-diretso itong pumasok na parang siyang may-ari ng building. Nakasuot si Tiffany ng isang pulang dress na halos hindi na makahinga sa sobrang sikip. At ang kanyang pabango ay napakasakit sa ilong sa sobrang bagsik. Honey! Andrew! Malambing na tawag ni Tiffany. Napahinto si Andrew sa pagbabasa ng report at malamig na tiningnan ng kapatid ng kanyang asawa. Tiffany, how many times do I have to tell you? This is a place of business, not a fashion runway. What do you want? Hindi natinag si Tiffany. Lumapit ito sa table ni Andrew at dahan-dahang itinukod ang mga siko, dahilan para mas lalong tumambad ang mabibilog nitong hinaharap. I just wanted to check on you. Balita ko kasi masyado kang naging busy nitong mga nakarang araw. Baka naman napapagod ka na sa pag-aalaga ng isang substitute. Diniina ni Tiffany ang salitang substitute habang dahan-dahang hinahawakan ng dulo ng korbato ni Andrew. Aminin mo, Andrew. You deserve someone who speaks your language. Someone who knows kung paano ka tutulungan dito sa kumpanya. Marahang tinanggal ni Andrew ang kamay nito sa kanyang kurbata. Walang bakas na emosyon sa kanyang muka at tila nandidiri pa siya. If you're talking about class, Tiffany, let me tell you something. Ang tunay na class, hindi nabibili ng mamahaling damit. My wife has more integrity in her pinky fingers than you have in your entire life. Oh, please! Tawa ni Tiffany na may halong inis. Pinagtatanggol mong babaeng naging substitute ko? Andrew, magising ka nga. Fascination lang yan dahil bago siya sa paningin mo. Pero sa huli, hahanap-hanapin mo rin ang kagaya ko. Gusto mo ng katotohanan, Tiffany? Mahinang bulog ni Andrew. Nung unang beses kita makita sa litrato, ang nasa isip ko lang ay isa ka lang naman boring na socialite. But when I saw Mary, when I saw how bravery to stand in your place, that's when I knew I won the lottery. Andrew, you don't mean that. I mean every word. Now get out before I call security and have you banned from this building forever. At wag na wag mo nang tatawagin ng asawa ko na substitute. Dahil para sa akin, siya ang tanging original. Pagsisisihan mo lahat ng sinabi mo sa akin, Andrew. Ako dapat ang asawa mo at hindi basurang si Mary. Kahit hindi si Mary mapakasalan ko, hindi pa rin kita magiging asawa. Dahil sa oras na malaman kong ikaw palang ikakasal sa akin, ako na mismo magtitigil sa kasal. You're nothing compared to my wife, Tiffany. Isa ka ring basura na uhaw sa lalaking pag-aari ng kapatid mo. Namula sa sobrang kahihiyan at galit si Tiffany. Padabog nitong kinuha ang bag at mabilis na lumabas ng opisina.
Halos mabangga pa nito ang sekretary ni Andrew sa bilis ng paglalakad nito. Pero si Andrew, wala siyang pakialam dahil isa lamang ang mahalaga sa kanya at yun ay ang asawa niya. Isang linggo ulit ang lumipas. Habang abala si Andrew sa pagpirma ng mga multi-million contract ay tumunog ang kanyang cellphone. Isang anonymous message ang bumungad sa screen. Pagbukas niya ay nanigas ang kanyang buong katawan. Larawan yun ni Mary. Papasok sa isang madilim na bar at ang nakahawak sa bewang nito ay walang iba kundi si Marcus Villarreal. Nagpaalam ang asawa na sasama sa party ng mga kaibigan nitong empleyado nila pero hindi niya alam na sa bar pala yun. Darn it. Sigaw niya sabay sapak sa kanyang mesa. Hindi siya naniniwala na magagawa yun ni Mary pero ang selos at galit ay parang apoy na tumupok sa kanyang katinuan lalo na sa isiping nagsinungaling ito. Agad niyang kinuha ang susi ng kotse at pinasibat ito papunta sa bar kung nasaan ang asawa niya ngayon. Pagpasok niya ay nakita niya sa isang madilim na sulok si Mary na pilit kumakawala kay Marcus. Bitawan mo ako, Marcus! Sabi mo nandito mga kaibigan natin kaya ako sumama! Sigaw ni Mary. Naniwala ka naman. Alam ko naman na tipo mo ako. At alam ko ring oras na malaman ng asawa mo na nandito ka. Sa palagay mo, o kaya mararamdaman niya. Nakangising sabi ni Marcus habang pilit na hinahalik-halikan sa leeg ang asawa niya. Hindi na nakapagpigil si Andrew. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Marcus na nagpabagsak dito sa sahig. Hindi pa siya nakontento. Pinaulanan niya ito ng suntok hanggang sa pumutok ang labi at mamaga ang mata ng lalaki. Andrew! Tama na! Mapapatay mo siya! Pagmamakaawa ni Mary habang yakap-yakap ang braso niya. Tama na. Ah! Daing ni Marcus nang sipain niya ito sa sikmura, kaya mas lalo itong namuloktot sa malamig na tiles. Tumigil na rin ang tugtog sa loob ng bar at walang sumubok na tumulong o umawat. Mapapatay kitang hayop ka. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi sa opisina na nilalandi mo ang asawa mo. Mapapatay kita. Ah! Tama na. Hindi ko nilandi si Mary. Ako nilandi niya. Talagang sumasagot ka pa. Isang malakas na suntok muli ang iginawad ni Andrew, pero sa pagkakataong to ay sumuko na si Marcus. Ang lalaki ay umiiyak at nagmamakaawa na tama na dahil nautusan lamang daw ito. Sino nag-utos sa'yo? Magsalita ka bago ko tuloy ang basagin yung bungo mo. Bulyaw ni Andrew habang sakal-sakal ang kwelyo ni Marcus. Si Tiffany. Si Tiffany ang nagbayad sa akin. Gusto niyang sirain ko kayo. Dahil siya daw ang totoong mong asawa. Patawarin mo ako, Mary. Kailangan ko lang ng pera para sa anak ko. Sigaw nito. Nabitawan ni Andrew si Marcus kaya naman mabilis itong gumapang paalis. Duguan na ang nakakaawang lalaki at paika-ikapang tumakbo paalis doon. Lumingon naman si Andrew kay Mary na luhaan ngayon. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Andrew, hindi para sa asawa kundi para sa taong nananamantala dito. Jax! Tawag ni Andrew sa pinsang kadarating lang. Iuwi mo si Mary. Bantayan mo siya. Huwag mong hahayaang lumabas ng kwarto hanggat hindi ako bumabalik. Andrew, saan ka pupunta? Huwag ka magpadalos-dalos, please. Iyak ni Mary, pero hindi niya pinakinggan ng asawa. Umalis siya at mabilis na nagmaneho patungo sa mansyon ni Tiffany. Halos wasakin ni Andrew ang gate ng mansyon sa tindi ng pagbusina niya. Pagpasok niya sa loob ay naabutan niyang pamilya na masayang naghahapunan. Si Don Roberto, kasama si Brenda at ang kampanteng si Tiffany na aakalain mong walang kademonyohang ginawa. Where is she? Pinagtatabig niya ang mamahaling vase at dekorasyon sa sala. Andrew, ano ginagawa mo rito? Bakit yan nagwawala? Gulat na tanong ni Don Roberto. Kayo mga hayop kayo. Duro ni Andrew kay Tiffany at sa mga magulang nito na ngayon ay namumutla na. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ginamit mo si Marcus para sirain kami ng asawa ko. Para ano, Tiffany? Para ikaw ang pumalit. Andrew, honey, let me explain. Huwag mo akong mahani-hani dyan. Sigaw ni Andrew na ikinatalo ni na Brenda at Tiffany sa takot. Alam ko na ang lahat. Alam ko kung paano niyo itinuring na parang basahan si Mary sa bahay nito. Si Mary na tunay mong anak, sir. Si Mary na nagtiis sa gutom at hirap habang ang anak mong ito sa labas ang nagpapakasasa sa pera mo. Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Anong anak sa labas?
Huwag kang magmaang-maangan. Alam kong si Tiffany ang bunga ng pangangaliwa mo habang naghihingalo ang nanay ni Mary. Pagbubunyag niya. At ang asawa ko, pinakasalan niya ako dahil akala niya isa akong matandang mayaman na mamamatay para makuha niyang yaman at matakasan kayo. Ganun ba kayo kademonyo? Para umabot siya sa gantong punto? I- Hindi ko alam sinasabi mo. Si Mary ang pumalit sa pwesto ni Tiffany dahil ayaw ni Tiffany na pakasalan ka. Sabi ni Roberto. Ayaw kong pakasalan. Pero bakit ginugulo kami ngayon ng anak mo? Sa palagay mo ba palalampasin ko tong ginawa niya? Wala akong pakialam kung pamilya niya kayo. Dahil hindi niyo rin naman siya tinuring na pamilya. Iho, kumalma ka. Hindi namin minamaltrato si Mary. Mahal namin siya. Mahal? Talaga lang ah. Kung mahal niyo siya. Sige nga. Ano naging buhay niya dito sa mansyon niyo? Katulong? Baka natatandaan niyo na si Mary ang tunay na anak niyo, sir. Pero wala kang ginawa sa anak mo. Dahil mas binigyan mo ng pansin ang yan. Kesa sa anak mo. Hindi nakasagot ang ama ni Mary. Tahimik lamang itong nag-iiwas ng tingin sa kanapahawak sa kanyang dibdib. Nakokonsensya ito dahil totoong sinabi niya. Abala ito sa bagong pamilya kaya hindi nito napansin ang totoong anak. Makinig kayong lahat. Simula ngayong gabi, kukunin ko ang para sa asawa ko at wala akong ititira sa dalawang to. Andrew, please, huwag naman ang negosyo. Pagmamakaawa ni Roberto. At higit sa lahat, huwag na huwag niyong susubukang lumapit kay Mary. Isang anino niyo lang, makikita ko malapit sa kanya. Sisiguraduhin kong sa kulungan na sementeryo ang bagsak niyo. Mary is no longer a Valdez. She's a Valderrama. At sino mang bumangga sa asawa ko, dadaan muna sa bangkay ko. Padabog na lumabas si Andrew. Iniwan ng pamilya ni Tiffany na tulala, nagsisisi at nagwawala. Pero ang ama ni Mary ay nakatayo lamang at puno ng pagsisisi. Pagkatapos ay mabilis na lumapit sa anak na si Tiffany at walang kaabog-abog na sinampalito ng malakas. Daddy! Para yan sa kayupang ginawa mo sa kapatid mo, Tiffany. Hindi ko akalain na ganun ka kababa. Ganun ka kadesperada upang manira ng tao ng dahil lamang sa lalaki. Pero Daddy, mahal ko po si Andrew kaya ako yung nagawa. Hibang! Mahal mo siya dahil sa pera niya. Nagsisisi ako kung bakit tinuon ko lahat ng oras ko sa'yo at nakalimutan kong tunay kong anak. Babawi ako sa anak ko ngayon. At kung gusto ni Andrew na kunin lahat ng ari-arian at pera ko, gagawin ko. Mahal, hindi mo pwedeng gawin yan. Gagawin ko dahil pera ng asawa ko nilulustay niyong mag-ina. Wala kayong konsensya para pahirapan ng anak ko. Umalis na kayo sa harapan ko bago pa magdilim paningin ko. Roberto! Alis! Daddy! Umalis na kayo! Galit na pagtataboy ni Roberto sa mag-ina niya at walang nagawa kundi magtungo ang mga ito sa sariling kwarto. Pag-uwi ni Andrew sa mansyon ay naabutan niya si Mary na nakaupo sa sahig. Umiiyak habang yakap ang mga tuhod. Agad siyang lumuhod at niyakap ang asawa ng mahigpit. Wife, I'm sorry. I'm sorry. Bulong niya habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Mary. Andrew, ayoko na ng mana. Ayoko na ng pera. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Hikbi ni Mary. Ibibigay ko yan, wife. Ibibigay ko. Gusto ko tayo na lang, please. Huwag mo akong iiwan. Anong nangyari sa amin ni Marcos? Shh, alam ko. Niniwala ko, hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo para hindi ka pagkatiwalaan. Mahal na mahal kita, Mary. Hindi na napigilan ni Mary na bumuhos ang mga luha nito habang nakatingin sa kanya na punong-puno din ng luha ang mga mata. Thank you, hubby. Mahal na mahal din kita. Madamdaming sabi nito bago hinila ang ulo niya at hinalikan siya ng buong puso na tinugunan naman niya. 2 taon nang muling lumipas ay mas lalong tumatag ang pagsasama ni na Mary at Andrew. Biniyayaan din sila ng anak na naging daan sa masayang pamilya na meron sila. Ngayong araw na magaganap ang party ng kumpanya ni Andrew, isang dinner party dahil sa matagumpay na pagpapatayo ng panibagong kumpanya. Andrew! Nasaan ang anak mo? Sigaw ni Mary habang abala sa pag-aayos ng hapag kung saan maghahapunan ng lahat. Isang budol fight ang naisip ni Mary na team ng party ng lahat ay upang maiba naman. Nakikipaglaro kay Jack's wife. Sabi naman ni Andrew na abala din sa pakikipagkwentuhan sa ilang business partners nila.
Grabe naman ang asawa mo, ma'am. Paano niyo po nasungkit ang isang Andrew? Baka naman po makapagbigay kayo ng tips. Sabi ni Nika, ang bagong empleyado. Nako, Nika, si Sir ang patay na patay kay Madam, no? Kung alam mo lang kung paanong love story nila. Singit ng empleyado nila na matagal-tagal na rin. Oo nga, totoo yan. Kung nalaman mo lang kung paano sila maglampungan sa harapan mo, ay nako, maiinis ka. Singit naman ni Becky, kaya naman sabay-sabay na nagtawanan ng lahat. Teka, bakit ang dami niyong alam? Nagtatakang tanong ni Nika. Nagkatinginan lamang ang magkakaibigan na siyang kinatuwa lalo ni Mary. Nako, wag mong pansinin ng mga yan, Nika. Basta, ang papayo ko lang sa'yo ay humanap ka ng lalaking mamahalin ka kung sino ka. Ngumiti na lamang ang mga empleyado nila bago niya naramdaman ng matigas na braso na pumulupot sa bewang niya. Nang lingunin niya ay bumulaga ang kanyang asawa. Pwede ko bang masolo muna ang asawa ko? Ani Andrew sa mga empleyado nila kaya nagtititili ang mga ito. Siniko naman niya ito at pinanlakihan ng mata. What? Wife, sa sobrang busy mo, hindi na kita nasasolo. Sakto, hindi abala si Jax ngayon at pwede nang bantayan muna si Jason. Mahinang bulong ni Andrew pero nakarating pa rin sa pandinig ng iba. Sige na po sir at madam, kami na pong bahala dito. Umalis na po kayo at magpakarami. I like that, Becky. Dahil dyan, may bonus ka sa akin. Sabi ni Andrew bago siya hinila palabas ng lugar na yon. Nagtungo ang dalawa sa may balkonahe dahil gusto raw itong may pakita sa kanya. Wife, Ano yon? may sorpresa ako sa'yo. Ha? Huwag mo sabihing bibili ka na naman ng bagong kumpanya. Andrew, maawa ka. Marami na tayong inaasikaso. Natawa si Andrew at may kinuhang maliit na envelope sa bulsa. Iniabot nito sa kanya. Pagbukas niya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Isa-istong titulo ng lupa sa probinsya. Sa mismong lugar kung saan lumaki ang kanyang yumaong ina. I bought the old farm your mother used to talk about. I'm having it renovated. Gagawa tayo ng rest house doon. At may malaking garden para sa mga anak natin. At para sa mga alaga mong aso. Paliwanag ni Andrew. Paano mo nalaman ang pangarap ko yun? I listen, wife. Every time you talk about your childhood, every time you mention your mom, I listened. Kasi bawat detalye ng buhay mo, mahalaga sa akin. Huminga ng malalim si Mary dahil sa pagpigil na huwag pumatak ang mga luha niya. Isa ito sa hindi niya kailanman pagsisisihan. Simula nang ikasal siya kay Andrew ay walang oras, minuto o araw na hindi siya nito napapaligaya. Kaya siya naman ngayon ang may munting sorpresa. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi mo ba nagustuhan? May iba ka pa bang gusto, wife? Bakit ang gwapo mo? Natameme saglit si Andrew bago tumawa ng pagak. Wifey naman. In love ka na naman sa akin yan eh. Siyempre, kailangan kong maging gwapo dahil ayokong hindi ka na nababaliw sa akin, no? Kahit naman hindi ka gwapo, mamahalin pa rin kita. Bigla tuloy nawala ang ngiti sa labi ni Andrew at napalitan ng pagtataka. So, hindi na ako gwapo sa paningin mo? Ganun ba? Habi naman, ikaw lang ang pinakagwapong asawa sa mata ko. Sana kasing gwapo mo na magmamana ng anak nating lalaki. Dahil kamukha ko si Jason at mata lang ang nakuha sa'yo. Sana this time, magmana na sa'yo kasama rin ang ugali. Oo naman. Magmamana sa akin yan. Kaya tara na. Gawa na tayo. Hindi na kailangan hobby, kasi makikilala mo na siya. 6 na buwan mula ngayon. Makahulugang ngumiti si Mary habang nakatingin kay Andrew na nagtataka ngayon. Hanggang sa unti-unti nang nanlaki ang mga mata nito at napagtanto ang sinabi niya. Buntis ka? Oo, hubby. Buntis ako. 2 buwan na. Oh my God. Hindi ka ba masaya? Sobrang sayo ko, no? Oh God, wait. Hayaan mo muna ako makahinga. Okay, buntis ka talaga? Oo nga po, hubby. Magiging daddy ka na ulit. Seryoso talaga? Oo nga, sabi eh. Natatawang sabi ni Mary dahil sa kakulitan ng asawa. Thank you. I love you. I love you so much. Paulit-ulit na pasasalamat ni Andrew habang pinapaulan na ng halik ang mukha niya. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang wagas na pag-ibig sa piling ng isa't isa. Hindi man naging madali ang una. Pinatunayan nila na wagas ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Kaya naman, biniyayaan sila ng wagas, totoo at panghabang buhay na pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento sa araw na ito.
Salamat po sa inyong pakikinig at para sa mas marami pang kwento, mag-subscribe, like, share, and comment na lang po dito sa Beleche Haven. Muli ako po si Miss Demi, marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!